Buddy, hindi pa nga natin tuluyang nape-penetrate ang taong 2021. We barely scratch the surface ay kaliwat kanan na ang mga nakakalungkot na balita sa mundo, partikular na dito sa Pilipinas. Kahapon, ibinahagi ko ang kwento ng isang sibilyan na tinuluyan ng isang pulis. Ngayon naman ay ang kwento ng isang flight attendant at ng more or less 10 na mga kasama niya na di umano may gawa ng lahat. At ang buong kwentong yan ay syempre dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Now, bago tayo mapunta sa bits and pieces ng storya, ay gusto kong ipaalam na we will take this story as lightly as possible dahil as of now ay patuloy pa ang investigasyon at talagang kontrobersyal ang istoryang ito. Hindi ko na rin ipapakita ang buong mukha ng babae bilang respeto. And now, that's out of the way, paano nga ba nagsimula ang lahat? December 31, New Year's Eve ay umalis ang babae na bibigyan na lang natin ng alias na Tintin para dumalo sa New Year's Eve celebration kasama ang kanyang mga barkada. Now, to be fair buddy, ay hindi ko alam kung it's just our family pero kami kasi ay hanggat maaari ay magkasama sa Pasko at Bagong Taon. Importanteng araw yon na dapat magkasama ang mga mahal mo sa buhay, dapat kasama mo sila. Pero malay natin kung napag-usapan na ng kanyang ina at itay na sa Pasko ay kasama niya ang kanyang pamilya at pag dumating ang Bagong Taon ay kasama niya naman ang kanyang mga barkada. So wala namang problema doon. Ang magulang naman ni Tintin ay pinayagan siya dahil alam niya ang galaw ng kanyang anak at kilala niya rin ang ilan sa mga kasamang barkada ni Tintin at ang pinaka-venue ng gaganaping party ay sa isang hotel na matatagpuan sa Makati. Sa loob ng hotel ay naging okay naman ang lahat. Nalalapit na ang New Year at handang-handa na ang mga pagkain para kanilang pagsaluhan sa loob ng hotel. 12 o'clock AM, dumating na ang Bagong Taon. Sinalubong ng magbabarkada ang New Year ng walang problema. Ang mga tao sa loob ay nagsisigawan, naghahalakhakan at sabay-sabay na nanonood ng iba't ibang palamuti sa kalangitan na tanaw mo sa labas ng hotel. Pasado alas 12, 12:34 AM to be exact, tumawag ang kanyang ina upang kumustahin si Tintin and I quote, "Sinong kasama mo anak?" Tugon naman ni Tintin, "Syempre yung mga friends ko po rin na flight attendant." "Sino-sino yang mga yan anak?" Video call ang ginawang pag-uusap ng mag-ina. Nakita niyang masaya naman si Tintin kasama ang kanyang mga barkada. Wala namang naramdaman kung anong masama na mangyayari ang kanyang ina dahil buo ang tiwala niya sa kanyang anak at mga kaibigan. Ika pa nga ng ina niya sa interview and I quote, "Wala akong any presumption na something will happen to my daughter because syempre ang kasama niya, mga kasama niya ring flight attendant." Ang huling sabi ng kanyang ina ay, "Tintin, basta enjoy ka lang ha, enjoy lang anak." And the worst comes to worst. Humigit kumulang 12 oras nang ang isa sa mga kaibigan at kasama ni Tintin sa loob ng hotel ay tinawagan ang kanyang ina upang sabihin ang isang balita na gigimbal sa buo niyang kamag-anakan. And I quote, "Wala na po si Tintin." Ilang sandaling hindi makapagsalita ang kanyang magulang hanggang sa sinabi niyang, "Bakit? Ano ang nangyari sa anak ko?" Tugon naman ng kaibigan ni Tintin, "Si Tintin po, wala na." "Ha? Nag-usap pa kami kaninang 12:34 AM. Walang magawa noon ang kanyang ina kundi umiyak at hindi makapaniwala sa balitang kanyang natanggap. Tumulo ang luha at dali-daling kinuha ang kinalalagyang hotel ni Tintin upang puntahan at malaman ang buong detalye ng lahat. Yan basically ang nangyari buddy. At ngayon, pag-uusapan naman natin ang ilang mga nagawang investigasyon na ng mga pulis. Take note lang buddy ha, this is still a developing story and some parts might change. But as of right now, ay ito ang mga impormasyon na mayroon tayo. First off, pag-usapan muna natin ang ilang mga bagay na natagpuan ng mga pulis nang puntahan nila ang nasabing hotel. Sa loob ay marami ang nakitang mga bote ng alak, mga whiskey at vodka na normal lang naman na matatagpuan pag may okasyon, and we can assume na magulo sa loob ng kwarto dahil marami ang mga taong nag-occupy sa hotel. Ngayon, noong una ay iilan lamang silang kasama ni Tintin sa loob ng hotel, ilang mga bisexual at ilang mga straight na lalaki.
Now, hindi malinaw kung puro lalaki ang kasama ni Tintin pero I can just assume, base sa tatlong mga sumuko na kasama ni Tintin ay may kasama rin siyang mga babae. Ngayon, sa pagdaan ng mga oras na nasa loob sila ng hotel ay nag-aya ang ilang mga kaibigan ni Tintin na papuntahin pa ang iba nilang mga kaibigan. Friends of friends ika nga, at doon na nagkandaletse-letse ang lahat. Na-overwhelm siya at hindi niya ito inaasahan. Dalawa ang kwarto na kinuha ng magkakaibigan. Isa ang sagot ni Tintin at ang isa naman ay sagot ng kanyang mga barkada. Sa patuloy na paggalugad ng mga pulis sa loob ng hotel ay doon natagpuan nila katawan ni Tintin sa loob ng bathtub. Yup, you heard it right. Sa loob ng bathtub. Isa ang itinuturing na salarin sa mga pangyayaring ito na sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan. Base kasi sa isa sa mga kaibigan ni Tintin ay noong nabubuhay pa siya ay sinabi ni Tintin sa kanya na noong inumin niya ang isang baso ng alak na ibinigay ng isa nilang kaibigan ay tila ba nag-iba ang kanyang isip at sinabing parang may inilagay si ano sa kanyang inumin. Vine-verify pa ito ng mga pulis at dahil sabi-sabi lamang ay hindi pa nila ma-confirm ang statement. Ngayon, nang makuha si Tintin sa loob ng bathtub ay dalawa lang ang nakitang kakaiba sa kanyang katawan. Isang malaking galos sa bandang hita nito at ang pasa sa kanyang tuhod. Now, hindi alam ng mga pulis kung ano ang dahilan ng galos na ito. Maaaring kuko, sa ballpen o sa kung anumang bagay na matulis. Pero ang pasa sa bandang tuhod ni Tintin ay nag-i-indicate na nakaluhod siya habang may ginagawang hindi kaaya-aya sa mata ng marami. We cannot also say na pinili siya dahil walang mga pasa bukod sa tuhod at isang galos. Pero isa lang ang maaaring eksplanasyon dito kung bakit hindi siya nanlaban. Ito ay nagawa ni Tintin dahil sa kung anumang bagay na inilagay kung totoo man sa kanyang inumin. Sa mga hindi nakakaalam ay mayroon talagang mga bagay o gamot na pag inihalo sa iyong inumin ng kung sino man, babae o lalaki ay makakaramdam ka ng init ng katawan at mawawala ka sa wisyo. Tipong ang lahat na lang ay gagawin mo, lahat na lang ay gagawin niya nang hindi nag-iisip at most likely ganoon ang nangyari kaya wala tayong makitang kung anumang panlalaban mula kay Tintin. Basically, in layman's term ay binetchin siya. Ika nga ng Makati Police Chief na si Depositar ay merong definitely sexual contact. Now, after all it was said and done, gusto ko lang ding i-address ito tulad ng mga nakaraang issue tungkol sa mga pulis ay marami ang nagsasabing wag naman nating lahatin ang mga pulis. Same goes to this incident, wag naman nating lahatin ang mga lalaki. May mga mabubuti pang lalaki na talagang magbibigay ng halaga at aalagaan, gagalangin ang mga babae. It just happens na nataon si Tintin sa mga maling barkada kaya nangyari ang lahat ng ito. Ang tanging hiling ko na lamang ay naway mabigyan ng katarungan ang kanyang pagkawala at mabigyan ng agarang hustisya ang mga taong gustong makamit ang hustisya. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.